PBA draft and run pala. Last year, puro Phil-Am ang nakuha sa first round. Ganon din ba this year? Hi to all the viewers of Coach R. Kamusta kayo? Miss City. City! Hi, this is Coach R, your basketball analyst and sports equipment reviewer. Last year, nandun tayo sa market nung 2023 draft. As you know, yung mga sentimental picks natin at ng mga basketball fans, hindi nakuha sa first round. Sino-sino yun? Si Richie, sila Kit, si John Amores. Well, si Shawnee nakuha sa first round, pero sa latter pa. No? Puro Phil-Am yung nakuha. No? I-recap lang natin sino ba yung mga nakuha sa first round last year. Number 1, Stephen Holt. Number 2, Christian David. Number 3, Villegas. Number 4, Kit Datu. Number 5, Lucero. Number 6, Staffin. Number 7, Rogers. 8, Brandon Bates. 9, yun nga, si Shawnee Winston. 10 is Andrade, BJ Andrade. 11, Flores. And 12, Miller. Sa 12 na to, si BJ Andrade lang ang masasabi nating local. No? Lahat ito, Phil-Am or naglaro sa States or born and raised sa US or sa Canada. We were reviewing yung mga mock draft ng mga basketball analysts natin. No? So we'll put it here sa video para makita nyo ano ba yung mga predictions nila. No? Pero if you analyze it, halos pare-pareho. No? 8 out of the 12 first round slots, pare-pareho sinasabi nila. Yung 4 lang ang magkakatalo. So sino-sino yung mga 8 na yun, no? Siguro in no particular order, pero at sinasabi ng mga analysts, itong 8 na to, sure shot na sa first round. Number 1, si Balti. Number 2, Cedric Bearfield. Number 3, Kai Balungay. Evanelli. RJ Abarientos. Policarpio. Cancino. Yun, yung 8 yun, no? Again, in no particular order, pero ang sinasabi ng mga basketball analysts, pasok na yan sa first round. But, kami, we also made our own mock draft. And, in this video, tingnan natin kung this year, tama ba tayo. In this report, by our loyal correspondent and the comebacking Ate Jessie. Hi, Coach R, Ate Jessie. It's good to be back. Alam ko, matagal tayo nag-release na itong backdraft natin, pero kasi sinala talaga natin yung listahan, no? So, let's go. At number 1, we go against the consensus. We will go with Cedric Bearfield over Baltazar. Why? Because Cedric Bearfield can be a franchise player, instant franchise player. He has experience all over the world. Nag-NBA na yan, nag-Europe, nag-Asia. Once in a blue moon lang, nakita ng player na ganito agaling napapasok sa PBA. In fact, we've been waiting for him since 2 years ago. Last year, nasa listahan na rin natin yan. Pero nag-withdraw siya. He went to Taiwan. So at number 1, Cedric Bearfield. Number 2, si Balti. Si Balti, ever since nag-graduate ng Lasal, gumaling ng game. No? Pumunta ng Japan, MPBL, malaki na yung katawan ngayon. And mas mature ng laro. So, whoever will pick him, whether he goes 1 or 2, sigurado makikinabang sa mature skills ni Balti ngayon. Number 3 is Kai Balungay. So, I was corrected last year. Hindi raw Balungay, Balungay. So, Kai Balungay, kilala natin yan from Ateneo. 6'7", power forward center. May laro sa labas, may laro sa loob. Slam dunker din. Number 4 in our list is RJ Abarientos. Si RJ Abarientos, di nag-college, dumiretso ng Korea, ng KBL. And then, nag-Japan, no? And then, I think, yung team niya sa Japan was relegated to Division 2. And then, na-release siya from Japan. So, he's back in the Philippines and he decided to apply for the draft. Si RJ, kilala natin yan, no? Reminds me of a younger
Terence Romeo. Ball handling, shooting. Hindi ko pa makakalimutan yung 3-on-3. Pilay na siya nun, pero siya pa rin nagpanalo nun. Yan si Darichi yun eh. I forgot sino kasama. So, yun ang hindi ko makakalimutan dito kay RJ Aborientos. Number 5, Evan Nelino. So, kung napanood yung mga videos ko dati, I'm really a fan of Evan, no? Kasi, legit point guard talaga si Evan. Ano siya? Pass first point guard, no? But kung kailangan shoot, may shooting din. Yung palubong, 3 points na very accurate sa lasad. So, yung mga teams na kailangan talaga ng legit point guard na pass first point guard can bank on Denny, no? Kasi 6, no? Masyadong kilala to. Pero, it was recommended by some basketball analysts, si Ramirez, no? Brandon Ramirez. Laking katawan. Nagaro sa 3-on-3 and then sa MPBL yata, no? Ang maganda dito kay Ramirez, he can play the 3 at 6'5". So, tas malaking katawan. So, that will create a lot of match-up issues sa number 3 spot, no? Number 7 na rin list is Paulie, no? Policarpio. Si Paulie, hindi natin alam ano ba talaga gusto, no? Stay ba sa Lasal, lipat sa ibang team, ngayon nasa PPA draft na, no? And we'll give him the benefit of the doubt, no? While Paulie lacks the maturity, yet, no? Kasi medyo bata pa to. At itaman natin yung skill niya, no? As backup for KQ. Siguro, for me, dapat si Paulie nag 1 year pa sa Lasal. Para mahon pa yung skills niya, no? Kasi medyo may pagka-raw pa, no? Yung mga error prone pa siya sometimes. Number 8 is from the NCAA, no? Si Tawag Power Avellonar, no? Center 6'6" from Letran nga. Siguro, aside from yung mga natawag na, o mapipick na ahead of him, si Avellonar tsaka si Payawal ang best available center, no? And between the two, we'll go with Avellonar kasi nga mas matangkad siya, mas mahaba. And ang tingin namin mas maganda ang laro for the PBA. We're not saying si Payawal is not good, but between the two lang, no? So si Payawal, we think he will come in the second round naman. Number 9, Dave Ilfonso, straight from Korea, balik na Manila, no? I saw his interview and sabi niya hindi siya masyado nagamit sa Korea kaya I decided to come back, no? Pero yung kahit di nagamit sa Korea, yung experience na doon, yun ang mabibigay niya kukuha sa kanya. Si Dave naman, shooter talaga and penetrator. He can create his own shots. And yun ang maganda kay Dave, no? Hindi siya aasa na ibigay ng bola, no? Number 10 is CJ Cancino. Si CJ hampered lang ng injuries, no? We could have put CJ mas mataas pa sa picks, no? Sa first round. Pero hounded yan by injuries, no? Pero if he's healthy, slick shooter yan. And whoever team na mapunta niya, instant points yan. Whether first 5 siya or off the bench. Yan ang magagawa ni CJ. Number 11, another slick shooter, no? DJ Mitchell. Si DJ Mitchell, matagal na natin hinihintay din. We thought with that Rosa Lasal. Pero nagka-back injury and then this season yata, hindi na siya nag-qualify for UAP kasi parang overage na ba or sobra na sa college years, no? So sayang, hindi natin nakita. Pero is a Division 1 player na slick shooter din, no? Although mas maliit, versus Cancino is only 6 feet. Pero, syempre, lahat naman ng teams kailangan ng shooters, no? And itong si Mitchell, I think kuha tayo ng video before and if I remember right, itong si DJ Mitchell, ang 3-point piercing ito is mga 50% or more, no? So talagang slick shooter ito. And lastly is Jerome Lastimosa, no? Another player hampered with injury. Si Jerome could have played in Japan
in his last year. Pero he opted to stay sa UAP and nga, na-injure pa ulit. It depends kung mabilis na ba yung recovery ni Jeron sa injury niya. Kasi okay na siya. Yan is a good pick sa first round. No? Ang gusto ko kay Jeron, yun nga, leader talaga siya ng team. No? Kita niya naman doon sa UAP, kaya di siya naglalaro. Andun siya sa bench, he rallies the team talaga. And sometimes, you need that motivating factor sa team. So, yun yung first round picks natin. No? Honorable mentions lang, no? Kasi, sabi ko kanina, yung 7 out or 8 dito, sure ball na sa lahat ng mga list, no? So, sino lang pwede magpalit? Ito yung mga, siguro, pwede maging changes sa first round. Kaylan Chongson, first rounder talaga to in all the list, no? Pero ang concern namin dito, medyo matanda na si Kaylan, 32 years old. Rookie, no? So, ilang taon na lang, ang good playing years. Tatlo na lang, dalawa na lang, no? So, yun ang concern namin kay Kaylan. But skill-wise, very good. And Sawat is also a good pick. Again, Payawal, sabi nga natin, Avilenar and Payawal are good center picks. F. Escandor from Lasal, whoever needs another shooter, pwede si F, no? Ganda yung development ni F from a role player to a main shooter nung last year niya sa Lasal. So, and Ben Felix also from Lasal. Medyo raw, hindi kasing galing ng mga ibang centers, pero mahaba and magaling sa rebounding and sa defense, no? And motivator. Yung nga sabi natin kanina, hindi lang naman playing or scoring, rebounding ang kailangan. Kailangan mo rin ng motivator. Kailangan mo rin ng leader sa bench. No? And si Ben Phillips, yun talaga ang role niya sa Lasal. And yun ang gagawin niya sa team na pupunta na sa PBA. But I think Ben will be in the second round. A good second round pick. So yun lang. Ang mock draft natin for 2024, Coach R. Salamat, Ate Jessie, for your wisdom. Tingnan natin kung tama ba tayo this year sa mock draft.